Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito na natin what's coming to you ngayong Burr months. September, October, November, December. Ayan, 2025. So, if you are interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. Extended yan hanggang September 2025. And also, pa-like, share, subscribe na rin dito sa ating channel. And also, comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Meron tayong free one question tarot reading. Ilagay nyo lang dyan yung question ninyo. Mamimili tayo ng mananalo ng one question. Free one question tarot reading. Paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. So, let's see. Pisces. What's the energy for Pisces ngayong Burr months? Okay, so this is your overall energy, challenge, opportunity, blessing, September, October, November, December energy. Bottom of the deck is the Two of Pentacles. This is balance in your finances or yung oras mo, panahon mo. Ayan. So, maaring magiging busy yung Burr months para sa'yo. Especially kung marami kang mga responsibilities sa trabaho mo or marami kang streams of income. Like, hindi lang sa trabaho, may business ka pa or other sources of income. You also have the Seven of Wands, which is about your courage, lakas ng loob. So, I think, this time, Pisces, hindi mo na isipin yung sasabihin ng ibang tao about what you do. Like, for example, may mga magsa-side comment sa ginagawa mo dahil sobrang mong sipag. Oo, hindi mo na sila papansinin. You may be cutting off connections din sa kanila kapag sa tingin mo na hindi naman sila nakakatulong, wala naman silang ambag sa buhay mo. So, maaaring you are cutting off connections with them. You also have the Three of Wands. This is about exploration. Pwedeng literal na ikaw ay mag-explore ng different places. May travel opportunities. Going on an adventure. And this is also about expansion. So, yung career mo, trabaho mo, business mo, nag-expand, mas maraming mga bagong oportunidad na magbubukas para sa'yo. You have the Death card. This is about transformation. So, huwag kayo matakot sa Death card because this is about leaving the old and embracing the new. Yan. So, maaring yung iba, meron kayong papasuking bagong business or career, trabaho, at may i-let go na kayo kasi alam nyo hindi yon nagsiserve na sa highest good ninyo. Even in relationships, no? I feel like meron ka i-let go na relationship na yung tipong ikaw na lang lagi yung nag-aayos, ikaw na lang yung laging nag-e-effort sa relationship na yan. Maaring finally na-realize mo na this person is not really, hindi siya ganun kaseryoso sa'yo or meron pang ibang involved sa relationship ninyo. Pwedeng in-laws, parents, or other person, third party. You also have the Ten of Cups, so focusing on your family, yung iyong pangarap mo for your family. Maaring meron kang wish fulfillment pagdating sa goals mo para sa family mo or mga anak mo kung meron ka ng anak. You're going through a change of yung inyong, may nagbabago sa inyong pananalig, pananampalataya, and yung inyong pananaw sa buhay. Oo. Nag-iiba. Mas nagmamature ka ngayon. You have the Ten of Wands, the World. Yeah, some of you merong opportunity sa ibang bansa. Or working with mga foreigners, pero hindi mo naman kailangan pumunta doon. Let's say, mga virtual assistants, ganyan. Yun nga lang medyo heavy, no? Yung Burr months for you. This is also the time na kailangan mong i-manage yung oras mo, panahon mo. Kasi pwede siyang maging overwhelming para sa'yo. So, pag naging na-overwhelm ka dyan, baka
Pag pinagsabay-sabay mo, lalo kang walang matapos, 'di ba? So, dapat time management is the key. Okay, overall energy. You have the Knight of Cups. This is prospect. Meron kang bagong prospect, bagong opportunity na binibigyan mo ng attention mo. Yung iba naman sa inyo, this can be a new person coming in, no? If you're looking for a romantic partner, merong proposal, or pwede rin tong proposal sa work, may i-offer sa'yo, job offer, or business offer. Your challenge is judgment, which is awakening and acceptance and assessment. So, maaring, ang challenge sa'yo is kung paano mo finally i-let go na yung mga bagay na hindi na nagsiserve ng highest good mo. Yung mga bagay, tao, sitwasyon na alam mo hindi na nag-a-align sa iyong mga pangarap, sa iyong isip, no? Kumbaga, you are now limiting yung mga taong pakikasamahan mo. This is also a reinvention ng sarili mo. Oo, nire-reinvent mo yung sarili mo. Yung iba sa inyo, plano nyo yan, pero maaring may times na dinidelay nyo. Let's say, iniisip nyo na, ayos ng hair, or finally, mag-gym na ako. Kumbaga marami kang gustong baguhin sa sarili mo, i-improve sa sarili mo. But there are times na hindi mo natutuloy. So, yan yung challenge sa'yo na panindigan talaga kung gusto mo nang may pagbabago sa buhay mo. And then your opportunity is the Four of Cups. Four of Cups is about discontentment. So, ngayon may opportunity ka to count your blessings. Kasi hindi naman porket hindi mo natatanggap ang isang bagay, ibig sabihin, wala ka na talaga, no? Ang ibig lang sabihin nito, merong ibang nakalaan para sa'yo. Maaring sa ngayon, hindi mo siya napapansin, kasi sa iba ka nakafocus. So, ngayon, may opportunity ka to finally see, para makita mo kung ano talaga yung ino-offer sa'yo. Kasi yun yung energy mo, Knight of Cups. Something is being offered to you right now. Ngayong bare months. Can be an opportunity for career, for business, na kung saan magiging masaya ka doon. This can also be about relationships, connections. So, depende sa gusto mo sa buhay mo, no? Yung iba kasi hindi naman priority ang relationship. Mas gusto nila finances, career. Ayan. And then, your blessing is the Page of Cups. So, yung iba sa inyo, Pisces, if you are in a relationship, maaring isa sa magiging blessing ninyo, kung sexually active kayo, pwedeng magkakaanak kayo. May baby. May pregnancy. Ngayong September, October, November, December, or pwede rin manganganak na kayo by that time. This is also about your hopes, your dreams. May mga bago kang pangarap, ideas na kailangan mo lang na mag-take ng action dyan para magtuloy-tuloy yung pagsasakatuparan mo ng mga pangarap mo. Pwedeng merong kang bright idea na when you put action, yun na, bubuos na yung blessings na yan sa'yo. And then, September energy is the High Priestess. This is also your energy. This is your wisdom, yung kaalaman mo, katalinuhan mo, maari ring nagiging maingat ka or magiging maingat ka sa pag-share ng mga plano mo sa iba. Kumbaga, you will be more private and yung bang mas tahimik, oo. Kumbaga, nag-oobserba ka lang sa paligid mo. Pagdating naman ng October, you have the Ace of Wands. So, this is the new beginning that I'm talking about. So, this can be a new career, or travel opportunity para sa inyo. This can be a business na sisimulan mo. Kumbaga, ito yung, mararamdaman mo na ito yun kasi excited ka talaga. Yung bang feeling na first time mong may experience, kaya na-excite ka. Pwedeng first time mo magtatrabaho or magta-travel. First time mo na magnenegosyo. 'Di ba? So, there is a new beginning for you. Pagdating ng October. Tapos November, Two of Wands. This is planning, partnership.
So, maaring ikaw ay may kipag-partner sa isang kaibigan, mahal sa buhay, or a business partner that will help you para mas matulungan ka sa pag-grow, pagpapaunlad ng negosyo mo, ng career mo. This is also about someone na talagang hindi mo matitinag sa action na gagawin niya kasi desididong-desidido siya. And then, your December energy is, the lovers. Oh. Yung iba sa inyo, maari ngayong Burr months, kung single kayo, bago matapos ang taon, meron kayong karelasyon. Papasok kayo sa isang seryosong relationship. If you are already in a relationship, pwedeng papasok kayo sa higher level of commitment. Let's say, ma-engage ka or ikakasal ka or magkakaanak ka. Yan. This is also about commitment mo sa mga mahal mo, like mga gusto mong gawin. Ang mahal naman, hindi lang naman yan sa tao. This can be your job, your career, your craft, no? Mahal mo yung craft mo. So, you will be more committed to that ngayong December. Now, let's see the energy for your kaperahan. Money, career, finances, for Pisces. Money, career, finances for Pisces. The Hanged Man. Uy. Yung iba sa inyo, maaring meron kayong kailangang hintayin. Kailangan nyo ng patience dito. Oo. May mga bagay na hindi kailangan madaliin. Meron bagay na kailangan magdaan sa proseso. Whether this is trabaho, business, career na papasukin mo. Ooh. Definitely, transformation talaga. I think lumabas na rin yan kanina, yung the death card. This is ending a situation and starting a new career, a new business, new source of income. Ooh, the devil. Ayan. So, the devil is about yung pagiging, parang may temptation dito, no? So, maging maingat sa mga papasukin mo na transaksyon or negosyo, career. Make sure na nag-a-align yan sa iyong moral compass. Kasi andyan ang tukso sa paligid. This can also mean obsession, no? Okay lang naman ma-obsess sa isang trabaho, sa business, career. Kaya lang, meron din tong downside kasi masyado ka nang doon nakafocus. Pwedeng makaligtaan mo or makalimutan mo rin yung ibang bagay na importante sa'yo. Sa love life naman, you have the Strength card. And then, you have the Eight of Swords and the Seven of Pentacles. Okay. Yung iba sa inyo, meron kayong hinihintay na person na gusto nyong makausap or gusto nyong mag-reach out sa inyo. Oo. This can be anyone. Pwedeng anak na, nagkaroon na kayo ng parang hindi na kayo nagpapansinan. May mga ganun eh. Oo. Lalo, syempre, malaki na yung anak nyo, no? May sarili ng buhay or may sarili ng desisyon. So, parang yung iba sa inyo may hinihintay kayo na mag-reach out sa buhay ninyo. And I think, kung gusto nyo tong makausap, itong person na to, kayo dapat ang mag-reach out. Kasi I don't think itong taong to ay lalapit. Parang ikaw yung hinihintay. So, nasa sa'yo yan, kung ikaw yung mag-reach out. Decision mo yan. Oo. Uy, loyal heart. So, when it comes to relationship, I see you na mas magiging loyal ka sa person mo, sa kakonect mo, and also dun sa commitment na pinapasok mo. And also, mas mag-aaral ka. Marami kang gustong malaman, matuklasan, ma-improve sa kaalaman mo, sa knowledge mo. Yan o, mas nag-o-observe ka rin sa paligid mo. Mas nagiging malakas ang iyong pakiramdam. Tinitingnan mo kung ano yung makakabuti sa'yo, ano yung hindi. Affairs with your family. O, ayun na nga. Meron kang
kailangang harapin related sa family mo, connections mo sa kanila, pleasure with a close friend. So, yung iba sa inyo, meron kayong best friend, someone na mapagkakatiwalaan nyo, who will be there para sa inyo. Good advice from a wise person. So, I think, itong magbibigay ng advice sa inyo, yung kaibigan nyo rin. Or someone that is close to you, na maganda yung magiging advice niya kapag humingi ka ng tulong sa kanya. Listen up. You are working through deep soul patterns. Release any outdated beliefs that surface. So, merong mga nagbabago sa'yo sa pananaw mo sa buhay, the way you learn. So, kung ano man yung mga hindi na nagre-resonate sa'yo, you are letting go of that. Kasi wini-welcome mo na yung bagong kaalaman, bagong paniniwala na mas nag-a-align ka. O, diba? Heart medicine. Sabi rito, let go of that which does not serve your highest good. So, kung ano man yung hindi na nakakabuti para sa'yo, you are letting go of that. Unhealthy habits, unhealthy spendings, diba? Or whatever that is, you are letting go of that. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much, and see you again.